Isipin mo po mga kapuso, nang tawagin ako ng sarili kong anak na si Elena na walang kakayahan at tangkaing paalisin sa sarili kong bahay. Iyon ang pinakamasidhing hiya, walang utang na loob. Sa loob ng halos 5 dekada, ako ang ilaw ng tahanan. Pero sa huli, naging pabigat lang ako. Isang luma at walang pakialam na kasangkapan. Akala nila ako ang madaling itapon. Hindi nila alam, may lihim na yaman na iniwan ng aking asawa. Ang lolang tinataboy nila ay may 500 milyong piso. At mas masahol pa, siya pala ang nag-aari ng buong gusali nila. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Magtuturo ako ng leksyon. Panoorin ninyo po ang buong kwento. Like at share. Gusto ko ring malaman. Kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood, mga kapuso? Nang pumasok ako sa bulwagan ng hukuman kinaumagahan, umirap ang aking anak na si Elena at may ibinulong na pagmamaliit sa kanyang asawang si Emilio. Subalit may pambihirang nangyari. Tumingala ang hukom, natigilan, at nabulalas sa kawalang paniwala. Siya pala yon. Ang buong bulwagan ay natahimik. Wala ni isa man sa kanila ang may ideya kung sino talaga ako hanggang sa sandaling iyon. Binago ng paglilitis na yon ang lahat. Ang pangalan ko ay Mariana. Ako ay Moon taong gulang at hanggang ilang buwan pa lamang isa lang akong pangkaraniwang lola. Tuwing umaga, gumigising ako ng 6:00, nagtitimpla ng kape sa basag na tasa na ginamit ko na sa loob ng 20 taon at tumatanaw sa bintana ng aking maliit na kusina habang dinidiligan ang mga African violet na labis na minahal ng yumaong asawa ko. Ito ay isang simple at nakagawiang buhay na puno ng maliliit na ritual na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa loob ng 45 taon, ako ang inang nagsakripisyo ng lahat para sa aking nag-iisang anak, si Elena. Nagtrabaho ako gabi-gabi sa paglilinis ng opisina, nagbenta ng mga homemade cupcake tuwing Sabado at Linggo, at nagtahi ng damit para kumita ng dagdag na pera. Lahat ng iyon ay para lamang makapagkolehiyo siya at magkaroon ng buhay na hindi ko kailanman nagkaroon. Nang magpakasal siya kay Emilio, isang mayabang na lalaki na hindi man lang ako kinibo ng may kabaitan, nilunok ko ang aking pagmamalaki at sinalubong ko sila sa aming bahay tuwing Linggo. May handa at may pinakamahusay na ngiti. Akala ko, matapos pumanaw ang asawa ko, magiging mas malapit kami ni Elena. Napakababa ko pala. Sa halip na makahanap ng kaginhawaan sa aming pagsasama, nagsimula akong tingnan ng aking anak bilang isang pabigat. Ang pagbisita niya ay naging obligasyon at malamig, ang kanyang mga tawag ay bihira, at ang kanyang mga dahilan para iwasan ako ay lalong naging malikhain. Ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko ay dumating noong isang Huwebes ng Oktubre. Naghanda ako ng manok at dumplings na paborito niya, iyong inabot ako ng ilang oras gawin, ngunit laging nagpapangiti sa kanya noong bata pa siya. Inilabas ko ang pinakamaganda kong tablecloth, iyong may burda na ginawa ko noong dalagita pa siya, at bumili pa ako ng sariwang bulaklak para sa centerpiece. Nang dumating sila, pumasok si Emilio sa aking bahay, na parang siya ang may-ari. Humilata sa silya ng yumaong asawa ko, at binuksan ang telebisyon nang hindi man lang nagsasabing hello. Suot ni Elena ang berdeng damit na binili ko mismo para sa kanya, ngunit ang ekspresyon niya ay kasing lamig ng yelo. "Ma, kailangan nating mag-usap," sabi niya sa boses na nakuha niya simula nang mag-asawa siya. Isang boses na parang pag-aari ng isang estranghero. Umupo siya sa gilid ng silya na parang nagmamadaling umalis. Gumawa kami ng desisyon ni Emilio. Patuloy niya habang nakaupo ang lalaki sa sofa, ang mga mata ay nakatutok sa screen. "Masyadong malaki itong bahay para sa iyo. Hindi mo na ito kayang panatilihin mag-isa. At kailangan namin ng mas malaking lugar para kapag nagkaroon na kami ng anak. Nakahanap kami ng perpektong komunidad ng mga retirado para sa mga katulad mo. Pakiramdam ko, lumubog ang lupa sa ilalim ko. Ito ang bahay kung saan naglakad si Elena ng kanyang unang hakbang, kung saan ipinagdiwang namin ang bawat kaarawan, kung saan namatay ang kanyang ama habang hawak ang aking kamay. Bawat sulok ay nagtatago ng aming pinakabanal na alaala. Ang bawat litrato sa dingding ay nagkwento ng aming kasaysayan. Ngunit Elena, ito ang tahanan natin. Nandito lahat ng alaala natin,
pakiusap ko, nanginginig ang boses, bawat salita ay bumabasag habang lumalabas sa aking bibig. Nasa puso ang mga alaala, ma, hindi sa dingding. Sagot niya ng may kalamigan na nagpalamig sa akin hanggang sa buto. Bukod pa rito, may mga aktibidad sa komunidad para sa mga taong katulad mo. Magiging mas ayos ka doon. Magkakaroon ka ng kasama na kaedad mo. Ngumiti si Emilio ng may kasiyahan habang nagsisimula siyang sukatin ang mga silid sa pamamagitan ng kanyang mga mata, na parang siya na ang may-ari. Ito ang pinakamahusay, Manang Mariana, dagdag niya ng may peking ngiti na labis kong kinasusuklaman. Kami na ang bahala sa lahat ng papeles, huwag kang mag-alala sa anuman. Nadurog ang puso ko sa libu-libong piraso. Ang sarili kong anak, ang bata na pinagsakripisyuhan ko ng aking kabataan, kalusugan at mga pangarap, ay pinalalabas ako sa sarili kong bahay para ibigay ang tahanan ko sa kasuklam-suklam na lalaking iyon. Nagbanta ang luha na bumuhos, ngunit nilunok ko ang mga ito. Hindi ko sila bibigyan ng kaligayahan na makita akong umiyak. Kailangan ko ng oras para mag-isip, bulong ko ng may natitirang dignidad. Wala nang masyadong iisipin, ma, sagot ni Elena, tumayo. Desidido na, parating na ang mag-a-appraise ng bahay sa susunod na linggo. At pagkatapos noon, umalis sila. Iniwan nila ang chicken and dumplings ko na hindi nagalaw, ang aking mga bulaklak na nalalanta, at ang aking puso na durug-durug sa mesa kung saan minsan kaming naging masayang pamilya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umupo ako sa kusina at tinitigan ang mga litrato sa dingding. Si Elena noong sanggol pa. Si Elena sa kanyang unang araw sa eskwela. Si Elena noong araw ng kanyang pagtatapos. Sa bawat larawan, nandoon ako, hawak siya, yakap siya, nakangiti ng may pagmamalaki. Paano kami umabot sa ganito? Paanong ang babae na minsan ay nagsabi sa akin na ako ang kanyang bayani ay itinatrato ako ngayon na parang basura? Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot. Nagdala si Emilio ng isang real estate appraiser ng walang babala, isang lalaki na nakasuot ng gray suit na naglakad sa aking bahay na parang isa itong bagay na ibinebenta. Nagtala siya, sinukat ang mga silid, at nag-usap tungkol sa potensyal at kinakailangang pagbabago na parang wala ako doon. Sinamahan siya ni Elena, tumatango sa bawat mapanirang puna tungkol sa aking tahanan. Matanda na ang mga tubo, sabi ng appraiser. At luma na ang mga kitchen tiles na ito. Kailangan mong palitan ang lahat. Ang asawa ko ang naglagay ng mga tiles na iyon gamit ang kanyang sariling mga kamay noong 10 taong gulang pa si Elena. Ang bawat isa ay kumakatawan sa mga oras ng trabaho, pag-ibig at pag-asa para sa aming kinabukasan. Ngunit para sa kanila, ito ay mga sagabal lamang sa kanilang bagong buhay. Umabot sa pinakamababa ang kahihiyan nang nag-uwi si Elena ng mga brochure para sa komunidad ng mga retirado. Tingnan mo, ma, may magagandang hardin at may bingo sila tuwing Martes. Sabi niya sa peking boses na ginagamit niya kapag gusto niya akong kumbinsihin sa isang bagay. May nurse din na naka-duty 24/7, mas magiging ligtas ka. Ligtas. Nakatira ako sa bahay na ito sa loob ng 30 taon nang walang problema. Kilala ko ang lahat ng aking kapitbahay. May mga nakagawian ako, mga halaman, mga alaala. Ngunit kay Elena, wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga lang ay umalis ako sa daan niya. Noong araw na hindi ko inaasahan, dumating sila ng may mga papeles. Pumasok si Emilio na parang siya na ang may-ari, sinundan ni Elena at isang lalaki na nagpakilala bilang abogado. Manang Mariana, handa na po namin ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng ari-arian. Kailangan lang namin ang pirma mo. Paglilipat? Tanong ko, naguguluhan. Akala ko ibebenta ninyo ang bahay. Iniwas ni Elena ang tingin. Aba, nagdesisyon kami ni Emilio na panatilihin ito. Mas mabuti para sa pamilya na panatilihin ang mga ari-arian. Doon ko naunawaan ang lahat. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Gusto nilang kunin ang pag-aari ng aking bahay, ang pamana na binuo naming mag-asawa ng may labis na pagsisikap. Ito ay isang pagnanakaw na nagbalat kayo bilang pag-aalala ng anak. Hindi ako pipirma ng anuman, sabi ko nang may pinakamatibay na boses na kaya kong ilabas.
Tumayo si Emilio ng padalos-dalos, nagbago ng husto ang kanyang mukha, inilalabas ang pagiging agresibo na lagi niyang itinago noong buhay pa ang asawa ko. Ma'am, wala ka na sa kondisyon para gumawa ng desisyon. Si Elena ang nag-iisa mong tagapagmana at kumikilos siya para sa iyong pinakamahusay na interes. Ito ang bahay ko, sigaw ko, nagulat sa sarili kong lakas. At hindi ako aalis. Ma, huwag mo na itong pahirapan, bulong ni Elena, nagpakita ng kaunting pagkabalisa. Alam mong hindi ka na maaaring mabuhay mag-isa. Noong nakaraang linggo, nakalimutan mong patayin ang gas stove. Ito ay kasinungalingan. Hindi ko kailanman nakalimutan na patayin ang gas. Ngunit ngumiti si Emilio na parang nakahanap lang siya ng perpektong dahilan. Sige na, Elena, hindi ayos ang nanay mo. Mapanganib na iwanan siyang mag-isa. Naglinis ng lalamunan ng abogado. Ma'am, kung hindi ka pipirma ng kusa, maaaring kailanganin naming tuklasin ang iba pang legal na opsyon. Isang proseso ng mental incapacity, halimbawa. Naramdaman ko na parang sumisikip ang mundo sa paligid ko. Ang sarili kong anak ay handang ipadeklara akong incompetent para nakawin ang aking bahay. Ang lalaki na tinanggap ko bilang manugang ay nagbabanta sa akin sa sarili kong sala. At ako, isang item scene na ni taong gulang na babae, ay nag-iisa laban sa kanila. Kailangan ko ng oras, bulong ko, talunan. Mayroon kang 1 linggo, sabi ni Emilio nang malamig. Pagkatapos, gagawin namin ang kailangan naming gawin. Nang umalis sila, bumagsak ako sa silya ng asawa ko at umiyak nang hindi ko pa nagawa mula noong libing niya. Umiyak ako para sa anak na nawala ko, para sa tahanan na kinukuha nila sa akin, para sa buhay na nagigiba sa paligid ko. Pakiramdam ko, pinagtaksilan ako, hinamak at walang kalaban-laban. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naisip kong sumuko. Baka tama sila. Baka masyado na akong matanda, masyadong mahina, masyadong walang silbi para lumaban. Baka pinakamahusay na tanggapin ko na lang ang aking kapalaran at tahimik na mawala tulad ng gusto nila. Ngunit pagkatapos, may tumangging mamatay sa loob ko. Isang maliit na apoy ng dignidad na nagliliyab pa rin sa aking dibdib. Hindi ko sila hahayaang tapak-tapakan ako ng walang laban. Hindi pagkatapos ng isang buhay ng sakripisyo at debosyon. Kinabukasan, bumalik si Elena na mag-isa. Sa isang sandali, na puno ng pag-asa ang aking puso. Baka nag-isip siyang muli. Baka dumating siya para humingi ng tawad sa akin. Nagkamali ako. Ma, dumating ako para tulungan kang mag-impake, sabi niya sa malarobot na boses na inampun niya. Nagdala ako ng mga kahon. Pwede tayong magsimula sa damit mo. Tinitigan ko siya, naghahanap ng anumang bakas ng babae na pinalaki ko. Ngunit nakahanap lang ako ng isang estranghero, malamig at mapagkalkula. Elena, pakiusap, mag-isip ka ulit. Ako ang nanay mo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Dahil mahal kita at gusto ko ang pinakamahusay para sa iyo. Pag-ibig, ito ba ang pag-ibig? Stripin ako ng aking tahanan, dignidad, lahat ng natitira sa akin. Iyon ba ang pag-ibig? Sa loob ng ilang oras, nagsimula si Elena na mag-impake ng aking mga ari-arian na parang wala silang halaga. Kinuha niya ang mga litrato ng pamilya at ipinasok ng walang pag-iingat sa mga kahon. Ipinasok niya ang mga aklat na ibinigay sa akin ng asawa ko. Ang mga china plates mula sa kasal ko. Ang mga tablecloth na binurda ko sa loob ng mga taon nang walang tulog na gabi. Ang luma na nitong damit, ma. Hindi ko na yata kailangan. Sabi niya, hawak ang morning dress ko, iyong suot ko sa libing ng asawa ko. Iwan mo na, pakiusap ko. Pakiusap, iwanan mo na lang. Ngunit naipasok na niya ito sa isang donation bag. Hindi mahalaga ang sakit ko. Hindi mahalaga ang damdamin ko. Hindi ako mahalaga. Ang huling patak ay nang mahanap niya ang jewelry box ko. Sa loob ay ang wedding ring ko, ang mga hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko noong aming 20 taong anibersaryo at isang maliit na gintong kuwintas na pag-aari ng nanay ko. Ang mga alahas na ito ay mas ligtas sa isang safe deposit box, sabi ni Elena. Inilalagay ito sa kanyang purse. Baka mawala o manakaw sa komunidad.
Akin niyan, sigaw ko. Sinubukang agawin ang purse sa kanya. Ma, nag-aalaala ka na. Kinukumpirma lang nito na hindi mo na kaya ang sarili mo, sagot niya nang may nakasusuklam na katahimikan na nagpalamig sa akin hanggang sa buto. Sa sandaling iyon, alam kong nawala na ang anak ko magpakailanman. Ang Elena na kilala ko ay namatay at sa lugar niya ay ang walang pusong babae na ito na minamanipula ni Emilio at nabubulagan ng kasakiman. Nang gabing iyon, nang umalis si Elena, dala ang aking mga alahas at ang aking pinakapresyosong alaala, naiwan akong nag-iisa sa aking kalahating walang laman na bahay. Ang hubad na dingding ay nagpaalala sa akin kung gaano kaliit na ang natitira sa akin, kung gaano kadali sa kanila nagibain ang isang buhay. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Umupo ako sa sahig ng aking sala, napapalibutan ng mga bukas na kahon at nakakalat na alaala, at nagtaka ako kung paanong umabot sa ganito, sa anong punto ako naging invisible, kailan ako tumigil sa pagiging mahalaga. Ang mga sumunod na araw ay isang buhay na impyerno. Dumating si Emilio ng maaga, tuwing umaga para isupervise ang proseso na parang hindi ko kayang mag-impake ng sarili kong mga gamit. Nagdala siya ng mga estranghero na sumukat, naglitrato, at nag-appraise ng bawat sulok ng aking bahay. Nag-usap sila tungkol sa akin na parang wala ako, na parang isa akong lumang kasangkapan na kailangang alisin. Kailangang bilisan ng ginang ang proseso, sabi ni Emilio kay Elena. Darating ang mga mover sa Lunes. Biyernes noon. May 3 araw na lang ako sa tahanan kung saan ako nanirahan sa loob ng 30 taon, kung saan ko pinalaki ang anak ko, kung saan ako nagmahal at minahal. Paano kung hindi ko matapos ang pag-iimpake? Tanong ko ng pabulong. Huwag kang mag-alala, ma? Sagot ni Elena nang hindi tumitingin sa kanyang cellphone. Ang mga mover na ang bahala sa lahat. Kunin mo lang ang mahalaga. Ang mahalaga? Na parang ang isang buong buhay ay maaring bawasan sa mahalaga. Nang hapong iyon, matapos silang umalis, naglakad ako sa aking bahay na parang multo. Hinawakan ko ang dingding na pininturahan ng asawa ko. Umupo ako sa bawat silya kung saan kami kumain ng family breakfast. Binuksan ko ang bawat drawer na nagtatago ng maliliit na kayamanan mula sa nakaraan kong buhay. Sa desk drawer ng asawa ko, nakita ko ang mga lumang liham, mga bayad na bill, at ilang dokumento na hindi ko kailanman tiningnan. Karamihan sa mga ito ay hindi mahalaga, ngunit may isang folder na hindi ko kailanman nakita. May marka ito ng initial ng asawa ko at may maliit na kandado. Nagtataka at desperado na makahanap ng anuman upang ikonekta ako sa mas magagandang panahon, hinanap ko ang susi sa lahat ng kanyang karaniwang lugar. Sa wakas, nakita ko ito sa loob ng isang lumang aklat, may bookmark sa pahina na nag-uusap tungkol sa mga investment at ari-arian. Nang buksan ko ang folder, nagbago ang mundo ko magpakailanman. May mga dokumento na hindi ko lubos na naintindihan, ngunit isang bagay ang agad na nakakuha ng aking atensyon. Ito ay isang will na may petsang 6 na buwan bago mamatay ang asawa ko na hindi ko kailanman nakita. Nanginginig ang kamay ko habang nagbabasa. Ang asawa ko ay mas malawak ang pananaw kaysa sa inaakala ko. At si Elena, ang mahal kong Elena, ay walang ideya kung ano ang matutuklasan niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinisimulan kong basahin ang will na magbabago sa buhay ko magpakailanman. Ang asawa ko, na laging reserve tungkol sa pera, ay mas abala kaysa sa inaakala ko sa mga huling taon niya. Inihayag ng dokumento na ang mahal kong asawa ay hindi lamang ang modest employee na inakala ko. Sa loob ng mga dekada, tahimik siyang nag-i-invest ng bawat dagdag na sentimo na kinikita niya. Bumili siya ng maliliit na ari-arian noong mababa ang presyo. Nag-invest siya sa mga stock ng kumpanya na ngayon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. At nag-ipon siya ng yaman na hindi ko kailanman naisip sa pinakamalawak kong pangarap. Ngunit hindi lang iyon. Malinaw na tinukoy ng will na ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Si Elena ay makakatanggap lamang ng maliit na halaga kung ako ay mamatay at kung inalagaan niya ako ng may pag-ibig at respeto sa mga huling taon ko.
Mas matalino ang asawa ko kaysa sa inaakala ko. Nakita niya ang isang bagay kay Emilio na tumanggi akong kilalanin. Mayroon ding isang clause na nagpahinto sa aking paghinga. Ang asawa ko ang may-ari ng buong gusali kung saan nakatira sina Elena at Emilio. Ang apartment na inakala nilang binabayaran nila buwan-buwan ay sa amin pala. Lahat ng tenant sa gusali ay nagbabayad ng renta sa amin at ang rentang iyon ay automatikong idineposito sa isang account na wala akong alam. Nanginginig ang mga daliri ko. Naghanap ako sa mga papel hanggang sa makita ko ang mga bank statement. Ang halaga ay napakalaki. Pay 500 milyong piso, 500 milyong piso ang naipon doon. Sa loob ng 2 taon, simula nang mamatay ang asawa ko, namuhay ako bilang isang mahirap na byuda habang isang kayamanan ang naiipon sa bangko. Mayroon pang mga sorpresa. Ang asawa ko ay may shares sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Emilio. Hindi lang maliliit na shares, kundi sapat na malaking bahagi upang maapektuhan niya ang mga desisyon ng kumpanya. Mayroon ding mga investment sa mga restaurant, maliliit na negosyo, at maging isang malaking piraso ng lupa sa labas ng lungsod na ngayon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Binasa at muli kong binasa ang bawat dokumento, bawat kontrata, bawat sertipiko. Nandyan ang lahat, perpektong organisado at legal. Nagtayo ang asawa ko ng isang tahimik na imperyo at ako ang empress nito nang hindi ko man lang alam. Ngunit ang pinakanakagulat sa akin ay isang personal na liham na nakita ko sa dulo ng folder. Ito ay sulat kamay mismo ng asawa ko at naka-address sa akin. Mahal kong Mariana, ang sabi ng liham, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako sa tabi mo. At nakita mo ang kayamanan na itinago ko para sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsabi sa iyo noong buhay pa ako. Ngunit gusto kong maging sorpresa ito para sa iyong mga ginintuang taon. Lagi kang nagtrabaho ng husto, lagi kang nagsakripisyo ng labis para kay Elena at sa akin, kaya gusto kong tiyakin na hindi ka na kailanman magkukulang sa anuman. Nagsimulang umagos ang luha sa aking pisngi habang nagpapatuloy ako sa pagbabasa. Kailangan ko ring magtapat ng isang bagay. Hindi ako kailanman lubos na nagtiwala kay Emilio. Mayroon siyang isang bagay na hindi ko gusto. Isang ambisyon na nag-aalala sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit inayos ko ang lahat sa ganitong paraan. Kung aalagaan ka ni Elena at igagalang katulad ng nararapat sa'yo, magkakaroon siya ng komportabling buhay. Ngunit kung kailanman ay tratuhin ka niya ng masama o susubukan siyang samantalahin ka, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan upang protektahan ang sarili mo. Nakita ng asawa ko ng eksakto kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Emilio mula pa sa simula at inihanda niya ang aking depensa bago siya namatay. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ng matalino, mahal ko. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mo at upang magturo. Sa kaibuturan, si Elena ay isang mabuting tao. Naguguluhan lang siya. Ngunit kung kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, ngayon ay mayroon ka ng mga kasangkapan para gawin ito. Lagda. Ang asawa mong nagmamahal sa iyo magpakailanman. Umupo ako sa sahig ng aking sala, napapalibutan ng mga dokumento na nagkakahalaga ng milyon-milyon, umiiyak para sa matalinong lalaki na nawala ko at para sa anak na malapit ko nang mawala. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pag-asa at oo, ng tahimik na kasiyahan. Akala ni na Elena at Emilio na hinuhubaran nila ako ng lahat. Wala silang ideya na pag-aari ko ang gusali kung saan sila nakatira, ang mga shares ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Emilio at mga ari-arian sa buong lungsod. Akala nila ay pinalalabas nila ako sa aking bahay para kunin ito. Hindi nila alam na ang bahay na ito ang pinakamababang halaga na pag-aari ko. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hindi ito dahil sa kalungkutan. Ito ay dahil nagtatrabaho ang isip ko, nagpaplano, nagkakalkula. Binigyan ako ng asawa ko ng higit pa sa pera. Binigyan niya ako ng kapangyarihan at ngayon ay kailangan kong magdesisyon kung paano ito gagamitin. Dumating ang Lunes ng umaga nang may mahinang ulan na tumatama sa bintana.
Maagang nagpakita sina Elena at Emilio kasama ang mga mover, umaasa na makita akong nakaimpake at handa nang umalis. Sa halip, nakita nila akong nakaupo ng mahinahon sa aking paboritong silya, umiinom ng tsaa na parang ordinaryong araw lang. "Ma, anong ginagawa mo? Nandito na ang mga mover," sabi ni Elena nang may inip na nakuha niya. "Hindi na ako aalis," sagot ko nang may katahimikan na nagulat maging ako. Lumapit si Emilio nang may banta ng ngiti na kilala ko ng husto. "Manang Mariana, napag-usapan na natin ito. Wala kang pagpipilian." Tiningnan ko siya ng diretso sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. "Tama ka, Emilio. Wala akong pagpipilian, ngunit lumalabas na wala ka rin." Isang bagay sa tono ko ang tiyak na nagpaalerto sa kanila dahil lumapit si Elena nang may nag-aalalang ekspresyon. "Ano ang pinagsasabi mo, Ma?" Pinag-uusapan ko ang katotohanan na may natuklasan akong napaka-interesante tungkol sa aking sitwasyon sa pananalapi, sabi ko. Humigop muli ng tsaa. "Ngunit huwag kang mag-alala, mauunawaan mo ang lahat sa lalong madaling panahon." Tiningnan ako ni Emilio at Elena nang may ekspresyon na inilaan nila para kapag sa tingin nila ay nag-iimbento ako ng kwento. Ngunit hindi na ako ang parehong takot na babae noong nakaraang linggo. Mayroon akong plano at pinakamahalaga, mayroon akong kapangyarihan para isagawa ito. "Ma, tama na sa mga laro," sabi ni Elena nang may pagkayamot. "Naghihintay ang mga mover at may iba pa silang trabaho pagkatapos natin." "Kung gayon, pwede na silang umalis," sagot ko ng mahinahon, "dahil wala silang ililipat dito." Tumayo si Emilio ng padalos-dalos. "Ma'am, sa tingin ko, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Wala ka ng pagpipilian sa bagay na ito." "Sa kabaligtaran, Emilio, sa tingin ko, ikaw ang hindi nakakaintindi ng sitwasyon." Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya at naglakad patungo sa mesa kung saan iniwan ko ang ilan sa mga dokumento na nakita ko. Hindi lahat, ilan lang na kailangan ko para sa pag-uusap na ito. "Alam mo ba na ang apartment mo, ang tinirahan mo sa loob ng 30 taon, ay hindi kailanman nabayaran sa tunay na may-ari?" Kumunot ang noo ni Elena. "Ano ang pinagsasabi mo? Nagbabayad kami ng relihiyoso buwan-buwan." "Oo, ngunit nagbabayad ka sa isang property management company na nagdedeposito naman ng pera sa akin dahil pag-aari ko ang buong gusali." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Emilio ang unang nag-react nang may nerbiyos na tawa. "Imposible iyan, nabubuhay ka sa isang maliit na pensyon." "Nabuhay ako sa isang pensyon dahil pinili kong gawin iyon," sagot ko, nag-e-enjoy sa bawat segundo ng kanilang pagkalito. "Ang asawa ko ay mas matalino kaysa sa inaakala nating lahat." Ipinakita ko sa kanila ang isa sa mga property deed. Kinuha ito ni Elena nang nanginginig ang kamay at binasa ito ng 1, 2, 3 beses. "Ito, hindi ito pwedeng maging totoo," bulong niya. "Kasing totoo ito ng katotohanan na pinalalabas mo ako sa sarili kong bahay para kunin ito. Ngunit lumalabas na ang bahay na ito ang pinakamababang halaga na pag-aari ko." Inagaw ni Emilio ang dokumento mula sa kamay ni Elena. Namutla ang kanyang mukha habang nagbabasa. "Peke ito, isang pekeng dokumento. Maaari mo itong i-verify anumang oras na gusto mo," sabi ko nang may ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. "Sa katunayan, hinihikayat kitang gawin iyon." Bumagsak si Elena sa sofa na parang pinutol ang mga binti. "Bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin ang anuman?" "Dahil hindi ko rin alam hanggang 3 araw na ang nakalipas. Ang tatay mo ay nagtago ng lihim na ito para protektahan ako." Napakatingkad niya. Nagsimulang maglakad si Emilio sa paligid ng silid nang may pagkaaligaga. "Binabago nito ang lahat, Elena. Kung pag-aari talaga ng nanay mo ang gusali, nangangahulugan na maaari kanyang paalisin anumang oras na gusto niya. Kasama ang lahat ng iba pang tenant na nagbabayad sa akin sa oras sa loob ng 2 taon, kinumpleto ko ang pangungusap para sa kanya." "Hindi mo iyan pwedeng gawin," sabi ni Elena, nababasag ang boses. "Pamilya tayo." "Pamilya?" Ang salita ay lumabas sa aking bibig nang may mas maraming kapaitan kaysa sa intensyon ko.
tulad noong ipapadeklara mo ako na mentally incompetent para nakawin ang aking bahay. Tulad noong inimpake mo ang aking mga alaala na parang basura. Tulad noong kinuha mo ang alahas ng lola mo. Nagsimulang umiyak si Elena, ngunit hindi na ito ang mga mapanlinlang na luha na natutunan niyang gamitin. Ito ay luha ng tunay na takot. Ma, pakiusap. Maaayos natin ito. Ideya lahat ito ni Emilio. Elena! Sigaw ni Emilio, galit na sinisisi siya. Totoo, patuloy niya, hindi pinansin si Emilio. Kumbinsido niya ako na iyon ang pinakamahusay para sa'yo. Sinabi niya na nawawalan ka na ng alaala na hindi mo na kaya ang sarili mo. At naniwala ka sa kanya? Tanong ko, nararamdaman ang puso ko na muling nabasag. Ganon ka ba kaunting kilala ang nanay mo na naniwala ka sa kanya kaysa sa sarili mong intuisyon? Ang mga mover na naghihintay sa pasukan ay lumapit, naguguluhan. Excuse me, kukunin ba namin ang gamit o hindi? Dahil may iba pa kaming trabaho sa loob ng 1 oras. Hindi, sagot ko ng matatag. Walang ililipat dito, maaari na kayong umalis. Lumapit si Emilio sa akin nang may agresibong itinago niya sa loob. Hindi pa tapos ito, matandang babae. Hahamunin namin ang mga dokumentong iyon, patutunayan namin na peke sila. Sige, subukan mo, sabi ko, hindi natitinag. Samantala, umaasa ako na may sapat kang pera na naipon para makahanap ng ibang lugar na titirhan dahil sa unang araw ng susunod na buwan, makakatanggap ka ng eviction notice. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin, sigaw ni Emilio, tuluyang nawala ng kontrol. Maaari ko at gagawin ko, ngunit huwag kang mag-alala, magiging patas ako. Bibigyan kita ng 32 araw na pinapayagan ng batas. Tumayo si Elena ng padalos-dalos mula sa sofa. Ma, pakiusap. Kailangan mong maintindihan. Sinabi sa akin ni Emilio na kung hindi kita kukumbinsihin na lumipat, iiwan niya ako. Sinabi niya na hindi niya kayang mabuhay na alam na nandito ka, nagiging panganib sa sarili mo. At iyon ba ang nagpapawalang sala sa lahat ng ginawa mo sa akin? Tanong ko. Nagpapawalang sala ba iyon sa pagtrato sa akin na parang basura, pag-impake ng aking mga alaala ng walang pag-iingat, pagkuha sa alahas ng lola mo? Ibibigay ko ito sa iyo ngayon, sabi ni Elena, desperadong naghahanap sa kanyang purse. Huli na para diyan, Elena. Lumapit muli si Emilio, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang saloobin. Hindi na siya nagbabanta, kundi halos nagmamakaawa. Manang Mariana, maaari tayong magkasundo. Buntis si Elena. Itatapon mo ba talaga ang sarili mong apo sa kalye? Pakiramdam ko, nasuntok ako sa tiyan. Buntis si Elena at hindi niya sinabi sa akin. Magiging lola ako at nalaman ko ito bilang isang uri ng blackmail. Totoo ba? Tanong ko kay Elena. Tumango siya sa gitna ng luha. Gusto ko sanang sabihin sa iyo sa ibang paraan. Gusto kong maging isang espesyal na sorpresa. Tulad ng sorpresa ng pagpapalabas sa akin sa aking bahay, sagot ko, kahit na naramdaman ko na nagsisimulang manghina ang aking desisyon. Ngunit pagkatapos, naalala ko ang mga salita ng asawa ko sa kanyang liham. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili mo at upang magturo. Kailangang matuto ni Elena at ang kanyang anak ay karapat-dapat lumaki na may ibang mga halaga kaysa sa itinuturo ni Emilio. Ang balita ng pagbubuntis ay nag-alis ng aking sandata sa isang sandali, ngunit pagkatapos ay naalala ko ang lahat ng sakit na idinulot nila sa akin. Ang isang sanggol ay hindi nagbubura sa kahihiyan, ang pang-aalipusta o ang mga buwan ng pagdurusa na dinanas ko. Binabati kita sa sanggol, Elena, sabi ko nang may katahimikan na mahirap panatilihin. Ngunit hindi nito binabago ang ginawa mo sa akin. Ma, pakiusap ni Elena. Isipin mo ang apo mo. Gusto mo ba talagang lumaki sila nang hindi kilala ang lola nila? Ang lola nila ay nandito lang, sagot ko. Kayo ang nagdesisyon na alisin ako. Sinubukan ni Emilio ang huling manipulasyon. Manang Mariana, kung talagang mayroon kang ganoong kalaking pera tulad ng sinasabi mo, bakit hindi mo kami tulungan sa halip na parusahan? Maaari tayong maging isang nagkakaisang pamilya. Tiningnan ko siya nang may pang-aalipusta na nararapat sa kanya.
Isang nagkakaisang pamilya tulad noong nagbanta kang ipadeklara akong mentally incompetent, tulad noong binaling mo ang anak ko laban sa akin. Hindi ako. Tahimik, Emilio. Pinutol ko siya ng may awtoridad na hindi ko alam na taglay ko. Sapat na ang narinig ko sa mga kasinungalingan mo. Umalis na ang mga mover, iniwan kaming nag-iisa sa tensyon na pumuno sa buong bahay. Umiyak si Elena ng tahimik. Naglakad si Emilio na parang caged animal at naramdaman ko na kakatwang kalmado ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Narito ang mangyayari, anunsyo ko. Mayroon kang 30 araw para maghanap ng ibang lugar na titirhan. Sa loob ng panahong iyon, ayokong makita ka sa paligid dito maliban kung ito ay isang tunay na emergency. At pagkatapos niyan? Tanong ni Elena, basag ang boses. Pagkatapos niyan, titingnan natin kung may natutunan ka tungkol sa respeto at pamilya. Sumabog si Emilio. Ito ay emotional blackmail. Ginagamit mo ang pera mo para manipulahin kami. Manipulasyon? Ang salita ay nagpatawa sa akin ng may kapaitan. Tulad noong ginamit mo ang aking supposed mental incompetence para manipulahin ako. Tulad noong ginamit mo ang pag-ibig ng nanay ko para i-blackmail ako. Iba iyan, bulong ni Emilio. Ngunit hindi na siya kumbinsido sa sarili niya. Tama ka, inamin ko. Iba iyon dahil ako talaga ang may kapangyarihan na ginagamit ko. Tumayo si Elena mula sa sofa nang may mabagal na galaw. Mayroon ba kaming magagawa para mabago mo ang isip mo? Oo, sagot ko ng walang pag-aatubili. Ngunit hindi ko iniisip na handa si Emilio na gawin iyon. Ano yon? Tanong niya, kumakapit sa pag-asa na iyon. Gusto ko ng tawad, isang tunay na taus-pusong tawad para sa bawat kahihiyan na idinulot mo sa akin. Gusto kong aminin mo na tinrato mo ako na parang basura. At gusto kong aminin ni Emilio na ideya niya ang lahat ng ito. Namula ang mukha ni Emilio sa galit. Hinding-hindi ako magpapakumbaba sa harap mo. Kung gayon, maghanda kang lumipat, sabi ko lang. Tiningnan siya ni Elena nang may pagmamakaawa. Emilio, pakiusap. Nanay ko siya. Biyenan mo siya. Maaari nating lunukin ang ating pagmamalaki para sa anak natin. Hindi, sigaw niya. Hindi ako magpapakumbaba sa mapanlinlang na matandang babaeng ito. Ang insulto ay nanatili sa hangin na parang sampal. Bumukas ang bibig ni Elena, sa wakas ay nakita ang kanyang asawa ng walang lenses ng bulag na pag-ibig. Mapanlinlang na matandang babae? Ulit ko ng mahina. Interesante, iyan talaga ang iniisip mo sa akin, Emilio. Hindi, bulong ni Elena. Ngunit nawalan na siya ng kontrol. Oo, iyan ang iniisip ko. Isang mapait na matandang babae na hindi kayang makita na masaya ang kanyang anak. Iyan ang dahilan kung bakit niya inimbento ang buong kwento na ito tungkol sa pera. Inimbento. Naglakad ako sa mesa at kinuha ang mas maraming dokumento. Inimbento ko rin ba ang mga bank statement na ito? Inimbento ko ba ang mga property deed na ito? Inimbento ko ba ang mga stock certificate na ito? Inilagay ko ang bawat dokumento sa dining room table, isa-isa, hanggang sa ang surface ay natakpan ng hindi maikakailang patunay ng aking kayamanan. Lumapit si Elena at sinimulan ang pagsusuri sa mga papel nang nanginginig ang mga kamay. Diyos ko ma, ito ay totoo. Totoong totoo, kinumpirma ko. At ngayon ay naiintindihan mo kung bakit desperado ang asawa mo na siraan ako. Sinubukan ni Emilio ang huling gambit. Elena, hindi ka pwedeng maniwala na itinago ng nanay mo ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon. Sinungaling siya. Hindi, biglang sigaw ni Elena, ginulat kaming lahat. Tama na, Emilio, tama na. Humarap siya sa akin ng may luha na umaagos sa kanyang pisngi. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Tama ka. Tinrato kita na parang basura. Kinuha ko ang mga alaala mo, ang alahas mo, ang dignidad mo, at ang pinakamasama ay ginawa ko yon dahil kinumbinsido niya ako na pabigat ka. Elena, huwag mo siyang pakinggan. Sinubukan ni Emilio, ngunit hindi niya siya pinansin. Pinuo niya ang ulo ko ng mga kasinungalingan tungkol sa kalusugan mo, tungkol sa mga panganib ng pamumuhay mo ng mag-isa.
Pinilit niya akong maging guilty sa pag-iwan sa iyo dito kung kailan ang gusto mo lang ay mapunta sa bahay mo. Elena, tumahimik ka, utos ni Emilio sa kanya. Ngunit huli na. Huwag mo na akong sabihan na tumahimik pa, sigaw niya sa kanya. Sawa na ako sa mga manipulasyon mo. Sawa na ako sa paggamit mo sa akin para saktan ang nanay ko. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol ni Elena ang isang bagay na pinaniniwalaan niyang tama sa halip na bulag na sundin ang utos ng kanyang asawa. Tiningnan siya ni Emilio nang may kalamigan na nagpalamig sa akin hanggang sa buto. Kung pipiliin mo ang nanay mo kaysa sa akin, Elena, tapos na ang relasyon na ito. Nananatiling nakatayo si Elena sa isang sandali, pinuproseso ang ultimatum. Pagkatapos, sa aking pagkamangha, tumuwid siya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kung gayon, tapos na, sabi niya sa boses na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Natigilan si Emilio na parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sa loob ng maraming taon, kinontrol niya ang bawat desisyon niya, bawat pag-iisip, bawat kilos. At ngayon, sa unang pagkakataon, sinabi niya sa kanya, hindi. Hindi ka seryoso, bulong niya ng may nerbiyos na ngiti. Buntis ka, Elena. Hindi mo kayang magpalaki ng bata ng mag-isa. Hindi ako mag-iisa, sagot ni Elena, tumingin sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan ng may pag-ibig. Kasama ko ang nanay ko. Ngunit hindi ako handa na magpatawad ng ganoon kadali. Ang mga buwan ng kahihiyan, ang mga gabi ng pag-iyak, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng nawala ang aking nag-iisang anak. Lahat ng iyon ay hindi lang nawala sa ilang salita. Elena, sabi ko ng mahina. Pinahahalagahan ko na sa wakas ay binuksan mo ang iyong mga mata. Ngunit hindi nito inaayos ang lahat ng nangyari. Bumagsak ang kanyang mukha. Ma, pakiusap. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa tawad mo, ngunit handa akong gawin ang lahat ng kailangan. Si Emilio, nakita na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, ay nag-ampon ng ibang saloobin. Bigla siyang lumuhod sa harap ko nang may hitsura ng pagsisisi na alam kong peke. Manang Mariana, tama ka. Kasalanan ko ang lahat. Kinumbinsido ko si Elena na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Pinilit ko siyang gumawa ng mahihirap na desisyon. Pakiusap, patawarin mo ako. Tiningnan ko siya, nararamdaman ang paghahalo ng kasiyahan at pagkasuklam. Nakakaawa na makita siyang nanlilimos matapos ang mga buwan ng kayabangan. Ngayon ka humihingi ng tawad, Emilio, nang matuklasan mo na hindi ako ang mahirap, walang magawa na matandang babae na inakala mo. Nagkamali ako ng husto. Patuloy niya sa pagganap na iyon na alam ko rin. Hayaan mo akong magbayad sa iyo. Maaari tayong maging isang masayang pamilya. Isang masayang pamilya? Ulit ko. Tulad noong nagbanta kang ipadeklara akong mentally incompetent. Iyon ay isang pagkakamali. Tulad noong tinawag mo akong mapanlinlang na matandang babae 5 minuto na ang nakalipas. Lumunok ng malalim si Emilio, napagtanto na ang bawat salita na sinabi niya ay ginagamit laban sa kanya. Galit ako, hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi, sabi ko ng matatag. Alam mo nang eksakto ang sinasabi mo. Ipinapakita mo ang totoo mong mukha sa unang pagkakataon. Humarap ako kay Elena na nanonood sa eksena ng may hitsura ng kahihiyan at sakit. At ikaw, Elena, sa loob ng ilang buwan ay tinrato mo ako na parang nakakainis. Sa tingin mo ba ay mabubura ng isang tawad ang lahat ng iyon? Hindi, inamin niya, nababasag ang boses. Alam kong hindi ko mabubura ang ginawa ko, ngunit maaari kong subukan na ituwid ang mga bagay. Paano? Tiningnan ni Elena si Emilio na nakaluhod pa rin sa sahig nang may nagmamakaawang ekspresyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa pag-iwan sa kanya, sabi niya sa wakas. Sa pag-iwan sa lalaking ito na kinumbinsido akong magtaksil sa nag-iisang tao na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Tumayo si Emilio ng padalos-dalos. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Dala mo ang anak ko. Dala ko ang anak ko, sagot ni Elena nang may determinasyon na pumuno sa akin ng pagmamalaki sa kabila ng lahat. Isang anak na ayokong lumaki na pinapanood ang kanyang ama na manipulahin at tratuhin ng masama ang kanyang lola.
Elena, ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, banta ni Emilio. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay ang pagpapakasal sa iyo, sagot niya. Tiningnan kami ni Emilio nang may dalisay na pagkapuot. Hindi pa tapos ito. Ipaglalaban ko ang custody ng anak ko. Patutunayan ko na pareho kayong baliw. Anong pera ang ipaglalaban mo? Tanong ko ng mahinahon. Dahil bukas ng umaga, kakausapin ko ang amo mo. Alam mo ba na mayroon akong sapat na shares sa kumpanya mo para maapektuhan ang mga desisyon ng tauhan? Namutla ng husto ang mukha ni Emilio. Hindi mo iyan gagawin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Oo, gagawin ko. Iyan ay isang pag-abuso sa kapangyarihan, bulong niya. Tulad noong inabuso mo ang pag-ibig ng nanay ko para manipulahin ako. Tulad noong inabuso mo ang tiwala ni Elena para balingan siya laban sa akin. Naglakad si Emilio patungo sa pinto, ngunit huminto bago umalis. Hindi ito matatapos dito, sabi niya, puno ng kamandag ang boses. Sisirain ko kayong dalawa. Sige, subukan mo, sagot ko, hindi natitinag. Ngunit gawin mo iyan mula sa ibang lugar dahil mayroon kang eksaktong 1 oras para kunin ang gamit mo sa gusali ko. Isang oras? Sinabi mo na mayroon kaming 30 araw. Iyon ay noong kasama mo pa si Elena. Ngayon na mag-isa na siya, wala nang dahilan para patuloy kang manirahan sa aking ari-arian. Ibinagsak ni Emilio ang pinto sa likod niya. Pinanginig ang buong bahay. Naiwan kaming nag-iisa ni Elena sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napapalibutan ng mabigat na katahimikan at mga dokumento na nagpapatunay ng isang katotohanan na mahirap pa ring iproseso. Bulong ni Elena pagkatapos ng matagal na sandali. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Tiningnan ko siya. Ang 30 taong gulang na babae na ngayon lang natuklasan na namumuhay siya sa isang kasinungalingan, na nagtaksil sa kanyang ina para sa isang lalaki na walang halaga, nabuntis at nag-iisa. Hindi ko alam, Elena. Sagot ko ng tapat. Labis mo akong sinaktan. Alam ko, bulong niya. At gagugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko na sinusubukang bayaran iyon. Magsisimula sa ano? Magsisimula sa pagbabalik sa iyo ng alahas ng nanay mo, sabi niya. Inilalabas ang maliit na bag na kinuha niya ilang araw na ang nakalipas. At sa pagtatanong kung pwede akong manatili dito ngayong gabi, wala na akong ibang mapupuntahan. Tiningnan ko ang bag na may alahas ng nanay ko. Pagkatapos ay tiningnan ko ang buntis at nag-iisa kong anak at naramdaman ko na lumambot ng kaunti ang puso ko. Isang gabi, sabi ko sa wakas. Ngunit bukas magsisimula tayong mag-usap kung paano mo babawiin ang aking tiwala. Tumango si Elena, umaagos ang luha ng pasasalamat sa kanyang pisngi. Salamat, Ma. Nangangako ako na ituwid ko ang mga bagay. Ngunit alam ko na ang mga pangako ay madaling gawin at mahirap tuparin. Ang tunay na pagsubok ay darating sa mga sumunod na araw. Ang mga sumunod na araw ay kakatwa at tensyonado. Nanatili si Elena sa kanyang lumang silid na pinanatili kong eksaktong katulad simula nang mag-asawa siya. Sa araw, naglalakad kami sa bahay na parang dalawang magalang na estranghero nag-uusap lang tungkol sa mga kinakailangang bagay. Breakfast, ang panahon, ang kanyang pagduduwal sa umaga. Ngunit nagmamasid ako. Nagmamasid sa bawat kilos, bawat salita, bawat pagtatangka ni Elena na bawiin ang aking tiwala. At ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagawa ang anak ko ng mga bagay para sa sarili niya nang hindi umaasa na may ibang magresolba nito para sa kanya. Agad siyang naghugas ng dishes pagkatapos kumain. Pinanatili niyang malinis ang kanyang silid at nagsimula pa siyang tumulong sa mga gawain sa bahay nang hindi ko hinihiling. Sa ikatlong araw, habang dinidiligan ko ang aking mga violet sa tabi ng bintana, lumapit si Elena nang may dalang tasa ng tsaa. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako nang hindi humaharap para tingnan siya. Natutunan ko na mas malakas ang katahimikan kaysa sa 1,000 salita. Marami akong iniisip nitong mga nakaraang araw. Simula niya,
Umupo sa silya kung saan dating umuupo si Emilio na parang hari. Tungkol sa lahat ng nangyari, tungkol sa mga bagay na ginawa ko at sinabi. Nagpatuloy ako sa pagdidilig ng aking mga halaman, naghihintay. Napagtanto ko na hindi lang si Emilio ang nagbago sa akin. Hinayaan ko siyang baguhin ako. Pinili kong maniwala sa kanya sa halip na magtiwala sa sarili kong puso. Sa wakas ay humarap ako para tingnan siya. May malalalim siyang circles sa ilalim ng mata at mukhang mas payat sa kabila ng pagbubuntis. Malinaw na hindi siya natutulog ng maayos. At bakit sa tingin mo nangyari iyon? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga ng malalim si Elena. Dahil mas madali na sisihin ka kaysa harapin ang katotohanan na nagpakasal ako sa maling lalaki. Ang katapatan na iyon ay nagulat sa akin. Inasahan ko ang mga dahilan, mga pagpapawalang sala, ngunit hindi ang hilaw na pag-amin na iyon. Nang magsimulang magreklamo si Emilio na masyado kang bumibisita, alam ko sa kaibuturan na hindi siya patas. Ngunit mas madali na isipin na makulit ka kaysa tanggapin na siya ay makasarili. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan kung saan bahagya pa lang nagpapakita ang pagbubuntis. Nang magsimula siyang magmungkahi na lumipat ka sa isang komunidad ng mga retirado, alam kong mali iyon, ngunit kinumbinsido niya ako na iyon ang para sa ikabubuti mo. At gusto kong maniwala sa kanya dahil nangangahulugan niyon na hindi ko kailangang harapin ang tunay na problema. Ano ang tunay na problema? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Na nagpakasal ako sa isang lalaki na hindi gumagalang sa aking pamilya, na hindi gumagalang sa akin at hindi kailanman magbabago. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Elena na sabihin sa akin ang mga bagay na nagpalamig sa akin hanggang sa buto. Kung paano siya unti-unting inihiwalay ni Emilio sa kanyang mga kaibigan, kinumbinsido siyang masamang impluwensya sila. Kung paano niya kinontrol ang bawat sentimo na ginugol niya, sinasabi sa kanya na hindi alam ng mga babae kung paano hawakan ang pera, kung paano siya kinumbinsido na huminto sa kanyang trabaho dahil ang mga tunay na asawa ay nag-aalay sa sarili sa bahay. At hindi mo kailanman naisip na kausapin ako tungkol dito? Tanong ko sa kanya isang hapon. Sinabi sa akin ni Emilio na hindi mo mauunawaan na mula ka sa ibang henerasyon. Kinumbinsido niya ako na kung sasabihin ko sa iyo ang aming mga problema, sasabihin mo sa akin na iwanan siya at ayaw niya ng anumang outside interference sa aming kasal. Ang bawat pagbubunyag ay mas masakit kaysa sa huli. Ang anak ko ay nagdurusa ng tahimik habang naniniwala ako na masaya siya. At nang sa wakas ay sinubukan niyang lumapit sa akin. Huli na dahil na program na siya ni Emilio na tingnan ako bilang kalaban. Daang linggo pagkatapos umalis ni Emilio, nakatanggap si Elena ng tawag na nagpabalik sa kanya sa multo. Siya ang building manager, sabi niya, nanginginig ang boses. Nasa lobby si Emilio, sabi niya may karapatan siyang umakyat dahil asawa pa rin niya ako. At ano ang sinabi mo sa kanya? Na ayaw ko siyang makita, ngunit hindi siya aalis. Sumisigaw siya na tatawag siya ng pulis, na ito ay kidnapping. Tumayo ako mula sa aking silya nang may katahimikan na nagulat sa akin. Sabihin mo sa manager na bumaba, kakausapin ko siya. Ma, galit na galit siya. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Eksakto, sagot ko. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong bumaba. Nang makarating ako sa lobby, nakita ko si Emilio na nagagalit. Sumisigaw sa mahirap na building manager na nanginginig sa likod ng kanyang mesa. Ang baliw na matandang babae na iyon ay kinidnap ang asawa ko. Gusto kong tawagan mo ang pulis ngayon din. Magandang hapon, Emilio, sabi ko sa isang mahinahon na boses. Humarap siya sa akin, namumula ang mga mata. Malinaw na uminom siya. Ibalik mo sa akin ang asawa ko ngayon din? Si Elena ay eksaktong kung saan niya gusto, sagot ko. At kung hindi ka aalis sa aking ari-arian kaagad, ako ang tatawag ng pulis. Hindi ito ang ari-arian mo, sinungaling ka. Kinuha ko ang cellphone ko at dinayal ang numero ng abogado ko, nilagay ito sa speakerphone. Attorney Veronica, sabi ko nang sumagot siya. Si Mariana ito. Mayroon akong isang galit na lalaki dito na tumatangging umalis sa aking gusali. Maaari mo bang kumpirmahin na ako ang legal na may-ari? Oo naman, Manang Mariana, sagot ng malinaw na boses ng abogado ko.
Ikaw ang nag-iisang may-ari ng gusali na matatagpuan sa... Tumahimik si Emilio habang nakikinig sa legal na kumpirmasyon. Tiningnan siya ng manager nang may paghahalo ng takot at hiya. Sa wakas ay naiintindihan ang sitwasyon. May iba pa ba akong kailangan i-clarify, Emilio? Tanong ko matapos ibaba ang telepono. Hindi pa tapos ito, bulong niya, ngunit hindi na siya kumbinsido. Tama ka, sumang-ayon ako. Dahil bukas kakausapin ko ang supervisor mo sa kumpanya at sa makalawa ang bangko na nagbigay sa iyo ng pautang para sa kotse mo. Kapakipakinabang ang mga kontak kapag mayroon kang sapat na pera. Umalis si Emilio nang walang isa pang salita, ngunit alam ko na babalik siya. Ang mga lalaking katulad niya ay hindi madaling sumusuko. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang araw ng paglilitis na parang bagyo na hinihintay namin. Tinupad ni Emilio ang kanyang banta at dinemanda kami para sa parental alienation at financial manipulation. Humihingi ng ganap na custody ng sanggol na dinadala ni Elena. Kinaumagahan, habang nagbibihis ako sa aking pinakamahusay na itim na suit, pumasok si Elena sa silid ko nang may luha sa kanyang mga mata. Ma, natatakot ako, pagtatapat niya. Paano kung paniwalaan siya ng hukom? Paano kung kunin niya ang anak ko? Niyakap ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nararamdaman ang kanyang katawan na nanginginig laban sa akin. Hindi iyan mangyayari, paniniguro ko sa kanya. Ang katotohanan ay nasa panig natin. Nang dumating kami sa courthouse, nandoon na si Emilio kasama ang isang abogado na malinaw na mas mahal kaysa sa kaya niya. Tiningnan niya ako ng may pamilyar na pagkapuot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagpatakot sa akin. Mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon, ang kapayapaan ng isip ng isang taong nakakaalam na sila ay nasa tamang panig. Umupo kami ni Elena sa aming silya. Suot niya ang kulay ube na damit na nagpapakita ng kanyang pimabuang pagbubuntis at suot ko ang mga hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko para sa aming anibersaryo. Handa kami. Nagsimula ang abogado ni Emilio sa kanyang argumento. Ipininta ako bilang isang mapaghiganting babae na ginamit ang kanyang pera para sirain ang isang masayang kasal. Nag-usap siya tungkol sa manipulasyon, emotional blackmail, at isang toxic mother-in-law na hindi makatanggap na lumaki na ang kanyang anak. Nang turno na namin, tumayo ng elegante ang abogado ko, si Attorney Veronica, at sinimulan ang paglalahad ng ebidensya. Mga text message kung saan ininsulto ni Emilio si Elena. Mga recording kung saan nagbanta siyang iwanan siya kung hindi niya ako palalabasin sa sarili kong bahay. Mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nakarinig ng kanyang pagsigaw at pag-abuso. Ngunit dumating ang mapagpasyang sandali nang tumingala ang hukom at tinitigan ako. Manang Mariana Villanueva? Tanong niya nang may kawalang paniwala. Opo, Your Honor, sagot ko, naguguluhan sa kanyang reaksyon. Inalis ng hukom ang kanyang salamin at pinag-aralan ako ng maingat. Nagtrabaho ka ba sa family court 30 taon na ang nakalipas? Huminto ang puso ko. Opo, Your Honor. Ako ay isang sekretary ni Hukom Miller. Tinulungan mo ako noong ako ay isang intern. Tinuruan mo ako kung paano ayusin ang mga file. Dinalhan mo ako ng kape kapag nagtatrabaho ako ng matagal. Lagi kang mabait sa akin kung kailan tinatrato ako ng lahat na parang invisible ako. Ang buong bulwagan ay natahimik. Tumingin sa akin si Elena nang may pagkamangha. Namutla si Emilio at pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Your Honor, ako si Hukom David Morales, patuloy ng hukom. Naaalala mo ba ako? At pagkatapos ay nakita ko ito, sa ilalim ng kulay abo na buhok. Ang mga kulubot at ang awtoridad ay ang mahiyain na binata na nagtrabaho sa aking opisina mga dekada na ang nakalipas. Ang lalaki na ipinagtanggol ko noong tinatawanan siya ng ibang abogado. Ang isa na hinikayat ko noong nagduda siya sa kanyang kakayahan. David, bulong ko, nararamdaman ang mga mata ko na napupuno ng luha. Oo naman, naaalala kita. Ngumiti ang hukom. At sa isang sandali ay naging iyon siyang walang katiyakan na binata muli, naghahanap ng pag-apruba. Hindi ko kailanman nakalimutan ang kabaitan mo, Manang Mariana. Sinabi mo sa akin na isang araw ay magiging isang mahusay na hukom ako kung kailan hindi ko man lang ito pinaniwalaan.
Nagpalitan sina Emilio at ang kanyang abogado ng tingin ng may pagkataranta. Alam nila na natalo na sila bago pa man sila magsimula. Your Honor, interject ng abogado ni Emilio. Naniniwala ako na ito ay bumubuo ng isang conflict of interest. Walang conflict, matatag na sagot ni Hukom Morales. Mayroon lamang katarungan at pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya na iniharap, malinaw na si Ginoong Emilio Foster ang nag-iisang manipulator sa kwentong ito. Ang hatol ay napakalinaw. Nawala ni Emilio ang lahat ng kanyang karapatan sa sanggol at ipinagbawal na lumapit kina Elena at sa akin. Kinailangan din niyang bayaran ang mga legal na gastos at isang settlement para sa emotional damages. Nang umalis kami sa courthouse, niyakap ako ni Elena tulad ng hindi niya ginawa simula noong bata pa siya. Ma, paano posible na kilala ka ng hukom? Ang buhay ay umiikot, anak, sagot ko. At ang kabaitan ay laging bumabalik sa iyo kung kailan hindi mo inaasahan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nang ipanganak ang apo kong si Serenity, naunawaan ko na sulit ang lahat. Nabawi ni Elena ang kanyang essence. Naging ang mapagmahal na ina siya na lagi kong alam na maaari siyang maging. Isang hapon, habang inaugoy namin ang sanggol sa hardin ng aming bahay, nagtanong sa akin si Elena ng tanong na hinihintay ko. Ma, napatawad mo na ba talaga ako? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na labis na lumaki sa loob ng maikling panahon na natutong pahalagahan kung ano ang tunay na mahalaga. Pinapatawad kita, Elena, sabi ko sa wakas. Ngunit mas mahalaga, natutunan mo na patawarin ang sarili mo. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng tsaa sa aking lumang basag na tasa, naisip ko ang asawa ko at ang kanyang liham. Ginamit ko ang kapangyarihan na iniwan niya sa akin ng eksakto tulad ng inaasahan niya, hindi para manakit, kundi para protektahan at upang magturo. Natutunan ni Elena na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa kontrol, kundi sa respeto. At natutunan ko na hindi kailanman huli na para ipagtanggol ang iyong dignidad. Tumingin sa bintana sa hardin kung saan naglalaro ang apo ko, ngumiti ako. Ang ilang laban ay sulit na ipaglaban, at ang ilang tagumpay ay mas masarap kapag matagal dumating. Sa huli, hindi ko kailangang sumigaw para marinig. Kailangan ko lang tandaan kung sino talaga ako at ipagtanggol ito ng may kapayapaan ng isip ng isang taong nakakaalam na sila ay nasa tamang panig ng kasaysayan. 20 taon pagkatapos ng paglilitis, ang buhay ko ay nagbago sa isang paraan na hindi ko kailanman naisip. Si Little Serenity, ngayon ay isang 4 na taong gulang na babae na may masiglang mata ng kanyang ina at ang parehong katigasan ng ulo ko, tumakbo sa hardin. Hinahabol ang mga paru-paro habang naghahanda kami ni Elena ng tanghalian ng linggo. Lola Mariana, tingnan mo kung ano ang nakita ko, sigaw ni Serenity. Tumakbo patungo sa akin nang may dilaw na bulaklak sa kanyang maliit na kamay. Ang ganda, mahal ko, sabi ko, binuhat siya para halikan. Dapat ba nating ilagay iyan sa florera kasama ng iba? Ngumiti sa akin si Elena mula sa kusina. Sa mga taong ito, namumukadkad siya sa isang pambihirang paraan. Bumalik siya sa pag-aaral at nagtatrabaho na ngayon bilang isang accountant sa isang maliit ngunit maunlad na firm, at higit sa lahat, nabawi niya ang kusang tawa na naaalala ko mula sa kanyang pagkabata. Ma, may dumating na liham para sa iyo, sabi niya. Inabot sa akin ng isang eleganteng envelope. Ito ay mula sa foundation na itinatag ko 2 taon na ang nakalipas gamit ang bahagi ng mana ng aking asawa. Ang tahanan at dangal, Home and Dignity, ay naging kanlungan para sa mga matatandang babae na nagdurusa mula sa familial abuse o pag-abandona. Ang nagsimula bilang isang paraan para parangalan ang sarili kong karanasan ay nagbago sa isang bagay na mas malaki. Ano ang sinasabi? Tanong ni Elena, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Inaanyayahan nila tayo sa pagbubukas ng 3 bahay. Sagot ko, nararamdaman ang malalim na kasiyahan na iyon na nagmumula lamang sa pag-alam na ang iyong sakit ay naglingkod sa isang mabuting layunin. Titirhan nila ang Philippines pangbabae. Sa mga taong ito, tinulungan namin ang higit sa 10 babae na itayo ulit ang kanilang buhay.
Ang ilan ay dumating, tulad ko, hinubaran ng kanilang dignidad ng mga walang utang na loob na anak o abusadong kamag-anak. Ang iba ay dumating ng mag-isa, walang pamilya, ngunit may katulad na kwento ng pag-abandona at pagmamaltrato. Ang doorbell ang nagambala sa aking mga pag-iisip. Nagpunta si Elena para buksan ito at bumalik ng may misteryosong ngiti. "Ma, may visitor ka." Sa likod niya ay lumitaw ang retiradong Hukom David Morales, sinamahan ng isang eleganteng babae na may pilak na buhok. "Manang Mariana," bati niya sa akin nang may mainit na ngiti na pinanatili niya simula noong bata pa siya. "Gusto kitang ipakilala sa asawa ko, si Elena." "Isang karangalan na makilala ka," sabi ni Elena, hinawakan ng aking mga kamay. "Marami nang ikinuwento si David tungkol sa iyo. Sabi niya, ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang professional training." "Nag-i-exaggerate siya," sagot ko. Ngunit labis akong naantig. "Hindi man lang," iginiit ni David. "At iyan ang dahilan kung bakit gusto naming imbitahan ka ng personal. Ang Retired Judges Association ay magbibigay sa iyo ng isang parangal para sa trabaho mo sa foundation." "Hindi na kailangan," simula kong sabihin. "Kailangan," pinutol niya ako. "Ang kwento mo ay nagbigay inspirasyon sa marami sa amin na mag-isip tungkol sa tunay na katarungan, ang uri na lumalampas sa mga nakasulat na batas." Pagkatapos nilang umalis, umupo kami ni Elena sa porch habang naglalaro si Serenity sa kanyang mga manika. Ang hardin ay mas maganda kaysa kailanman. Nag-upa ako ng isang gardener, ngunit ako pa rin mismo ang nag-aalaga sa mga African violet na labis na minahal ng asawa ko. "Alam mo kung ano ang pinakahinahangaan ko sa iyo, ma?" Biglang tanong ni Elena sa akin. "Ano?" "Na hindi ka kailanman nagpakita ng kapaitan pagkatapos ng lahat ng dinanas mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng sakit, hindi mo hinayaan na tumigas ang puso mo." "Oo, nagpakita ako ng kapaitan," inamin ko. "May mga gabi na kinakain ako ng puot sa loob, ngunit tinuruan ako ng tatay mo ng isang bagay na napakahalaga sa kanyang liham." "Ano ang itinuro niya sa iyo?" "Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang baguhin ang sakit sa isang bagay na kapaki-pakinabang para sa iba." Tumango si Elena, naunawaan niya na naranasan niya ang pagbabagong iyon mismo. Nagboboluntaryo na siya ngayon sa foundation, ginagamit ang sarili niyang karanasan para magbigay ng payo sa mga kabataang babae na nahulog sa toxic relationships. "Nalaman mo ba kung ano ang nangyari kay Emilio?" tanong niya. "Sinabi sa akin ng abogado ko, si Veronica, na lumipat siya sa ibang lungsod. Mukhang nag-asawa siya ulit." Huminto ako, pinili kong maingat ang aking mga salita. Umaasa ako na may natutunan siya mula sa lahat ng ito, ngunit sa totoo lang, hindi na iyon ang pinag-aalala ko. "Hindi ka man lang curious?" "Hindi," sagot ko ng tapat. "Natutunan ko na ang ilang tao ay pumapasok lang sa buhay mo para magturo sa iyo ng mga aral. Kapag natutunan mo na ang aral, maaari mo na silang pakawalan." Dumating si Serenity na tumatakbo, mapula ang pisngi mula sa paglalaro. "Lola, ikukwento mo ba sa akin ang kwento ng matapang na lola?" Iyon ang paborito niyang kwento, isang bersyon na inangkop para sa mga bata ng kung ano ang nangyari. Sa bersyon ko, natuklasan ng lola na mayroon siyang magical powers at ginamit niya ang mga ito para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang malaking masamang dragon. Muli, nagkunwari akong nagrereklamo, ngunit binuhat ko na siya para umupo sa aking kandungan. "Oo, at huwag mong kalimutan ang bahagi kung saan tinulungan siya ng mabuting hukom." Habang ikinukwento ko ang kwento sa pang-ilang beses, naisip ko kung gaano kakatwa ang kapalaran. Kinailangan kong mawala ang lahat para matuklasan kung ano ang tunay kong mayroon. Kinailangan kong tamaan ang pinakailalim para makita ang tunay kong lakas. "At happily ever after?" tanong ni Serenity nang matapos ako. "Happily ever after," pagtatapos ko. Nakita ng matapang na lola ang kanyang masayang katapusan. "Nakita mo ang iyong masayang katapusan, Lola," sabi ni Serenity. Tumingin ako sa paligid. Naghahanda si Elena ng hapunan. Ang hardin ay namumulaklak. Ang maganda kong apo ay nasa aking mga bisig. At ang liham mula sa foundation ay nangako na tutulong pa sa mas maraming babae.
Oo, mahal ko, sagot ko. Nakita ko. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Serenity, umupo ako sa aking paboritong silya nang may tasa ng tsaa at ang mga liham na dumating linggo-linggo mula sa mga babae na tinulungan namin. Isang matandang babae, 75 taong gulang, ang nagpasalamat sa akin sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang abusadong anak. Isang 60 taong gulang na babae ang nagsabi sa akin na nabawi niya ang kanyang bahay matapos subukang dayain siya ng kanyang mga apo. Ang bawat liham ay isang kumpirmasyon na ang aking karanasan ay naglingkod sa isang layunin na mas malaki kaysa sa sarili kong sakit. Umupo si Elena sa tabi ko nang may sarili niyang tasa ng tsaa. Ano ang iniisip mo, ma? Tungkol sa tatay mo, inamin ko. Kung gaano siya ipagmamalaki sa binuo natin. Sigurado akong pinapanood niya tayo, bulong ni Elena. At tungkol sa'yo, patuloy ko, kung gaano ako ipinagmamalaki sa babaeng naging ikaw. Natuto ako sa pinakamahusay, sagot niya, hinawakan ang aking kamay. Umupo kami ng tahimik, nag-e-enjoy sa katahimikan ng gabi. Sa malayo, maririnig ang mahinang ingay ng lungsod. Ngunit dito, sa aming hardin, naghahari ang kapayapaan. Mahal kita, ma, bulong ni Elena. At mahal kita, anak, sagot ko. Lagi kitang mahal, kahit sa pinakamadilim na sandali. At totoo iyon, ang pag-ibig ng isang ina ay lumalampas sa mga sakit, pagkabigo, pagtataksil. Ito ay mas malakas kaysa sa pagmamalaki, mas matibay kaysa sa puot, mas makapangyarihan kaysa sa anumang kapalaran. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing. Walang bangungot, walang pag-aalala. Natagpuan ko ang kapayapaan na mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Ginawa kong layunin ang aking sakit. Ginawa kong lakas ang kahihiyan. Iyan ang ginawa ng asawa ko. At iyan ang natutunan ko. Hindi kailanman huli na para ipagtanggol ang sarili. Hindi kailanman huli na baguhin ang iyong kwento. Ngayon, nagbabago na si Elena, ngunit kailangan niya ng oras. At kailangan niya itong pagsikapan. Ano ang mangyayari kay Elena? Saan maninirahan si Emilio? At ang mga 500 milyong piso ko? Abangan po natin sa susunod na yugto. Sundan ninyo kami.